Sa ating huling pag-aaral in the Gospel of John, mga kapatid, nakita ho natin kung ano po yung significance ng sabihin po ng ating Panginoon through these texts that hindi pa ho ibinibigay ang Espiritu Santo. Which of course means that during this period of time, ang banal na Espiritu was with the disciples. Pero later on in the narrative, papasok at maninirahan na po ang Espiritu Santo sa kanila magpakailanman. Now, sa ating pagbasa po ng talatang 4 hanggang 44, from verses 40 to 44, this is very interesting. Kanina, nabanggit po natin that hindi pa ho ipinagkakaloob ang Espiritu Santo sa mga alagad. And right after that, from verses 40 to 44, nagkaroon muli ng controversy patungkol po sa identity at persona ng ating Panginoong Hesukristo. At alam ho natin that hindi lang po ang verses 40 to 44 ang nagtuturo ho sa atin kung bakit nagkaroon po ng controversy patungkol kay Kristo, maging ang buong kabanata. Ang buong chapter 7 ay mabibigyan po natin ng isang pamagat, the controversial Christ. And the reason why naging controversial po si Kristo is due to the fact na siya po ay nagtuturo ng mga bagay na hindi maintindihan ng mga tao, hindi dahil hindi klaro sa kanila ang kanyang mga salita, but rather hindi nila makuha, hindi nila matanggap sa kanilang mga puso ang katotohanan na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesus. And for this reason, nung sinabi po ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayo mga nauuhaw. At dinagdagan naman po ni John, who is the author of this gospel, by saying, hindi pa ipinagkakaloob pa ang banal na Espiritu dahil hindi pa ho umaakyat si Kristo sa kanyang Ama. Ang naging resulta naman kung bakit ang mga taong ito in verses 40 to 44, kung bakit hindi po nila maunawaan kung sino si Jesus, is due to two reasons. Due to the fact of two reasons to which, Lord willing, makikita ho natin mamaya. Pero tignan muna po natin ang talatang 40, verse 40. Maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus, referring to the living waters and the Spirit. Siya na nga ang propeta na hinihintay natin. There are three things na makikita po natin in verses 40 to 44 patungkol po sa rason kung bakit nagkaroon ng pagkakawatak-watak o iba't ibang paniniwala kay Jesus. Una, nabanggit po dito yung salitang propeta. Pangalawa, in verse 41, siya na nga ang Kristo. At pangatlo, in verse 42, hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? So there are three things na masasabi po natin naging center of controversy pagdating sa paniniwala po nila kay Kristo. Unahin muna po natin ang verse 40. Bakit po may mga ilan po sa kanila nagsasabi, siya na nga ang propeta na hinihintay natin? Now, in the Gospel of John, itong statement na siya na nga ang propeta is not new. This is something that was already read as early as chapter 4. Lalo na nung kinausap po ni Kristo yung babae that was at Jacob's well. Habang kinakausap po ni Kristo yung babae, ibinulgar ni Jesus yung pagkatao ng babae nung sabihin po niya that yung nakasama mo na lalaki ngayon ay hindi mo talaga asawa. Sapagkat marami ka nang nagkaroon ng mga lalaki sa buhay mo. Marami ka naging asawa. At biglang sinabi ng babae, I perceive that you are a prophet. Dahil ang paniniwala po ng mga Hudyo, maging ang mga Samaritano, lalo na po sa kanilang pagkakaintindi ng banal na kasulatan is this. Pag dumating yung propeta with a definite article, the prophet, hindi po si Moises, hindi po si Elijah, hindi po si Isaiah, but the prophet, yung Mesiyas, kapag siya'y dumating, ilalantad po niya ang lahat ng bagay.
na hindi nalalaman ng mga tao. Kaya yung babae po na nakaupo in Jacob's well, the reason why sinabi niya, I perceive that you are a prophet. At pagkatapos po nun, bumalik po siya sa kanyang bayan at ipinamalita that nandito na ang propeta. Nandito na ang Mesias that spoke to me about everything that I needed to know. Is to be understood in its background of the Old Testament that kapag dumating ang Mesiyas, hindi lang po siya Mesiyas lang. Siya ay propeta na sasabihin niya ang lahat ng bagay, hindi lang po currently sa nalalaman po ng tao, but as well in the things of the future na hindi nalalaman ng mga tao. Matter of fact, kung babasahin po natin ang Deuteronomio, Kapitulo 18, in Deuteronomy chapter 18, the phrase entitled, "You are the prophet" or "the prophet" was a messianic title na kinikilala as early as Deuteronomy chapter 18, beginning at verse 18. Deuteronomio 18, talatang 15. Deuteronomy 18, verse 15. Look at what it says. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na iyon Diyos na isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko, at kailangang makinig kayo sa Kanya. And then, kung ibababa po ang basa in verse 18, magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Na bakit po ito sinabi ni Yahweh kay Moises upang ihatid sa mga Israelita? He wanted to give them comfort that one day may lilitaw isang propeta na Hudyo, na kagaya po ni Moises. Pero may mga ilang pahiwatig din that itong propeta na kagaya po ni Moises ay mas hihigitan pa niya si Moises. Na sasabihin po niya ang lahat ng bagay at lahat ng ipapasabi ng Ama sa kanya ay sasabihin niya sa mga tao, and there will be no imperfection in Him pagdating sa kanya mga propesiya. Lahat ay sasabihin po niya. Kaya nga pagpasok po sa bagong tipan, nung nagbabautismo po si Juan tagapagbautismo in the Jordan River, biglang dumapit ang mga Pariseo at tinanong nila, ikaw na ba ang Mesiyas? Ikaw na ba ang Kristo? The reason why ganun po ang kanilang klaseng katanungan kay Juan tagapagbautismo is because ang Deuteronomy 18 ang nasa kanilang isipan. That when the Messiah comes, He will be a prophet. And nung dumating si propeta, John the Baptist, he was saying many things. He was preaching many things about repentance. Kaya biglang nag-isip ang mga tao, ito na ba ang Kristo? And we have come to learn in John chapter 1, nung tinatanong po si Juan kung siya na nga ang Kristo, ang sabi ni Juan tagapagbautismo, I am not the Christ, but I am the one spoken of by Isaiah, the one who cries in the wilderness, preparing the way of the Lord. Hindi siya ang Kristo. Hindi siya yung propeta na tinutukoy sa Deuteronomio 18. But rather, nagbigay na po ng hint si John the Baptist kung sino ang Kristo, kung sino ang tunay na propeta, by saying, but the one who comes after me, who's greater than I, whose sandals I am not worthy to unloose, siya ang Kristo. Siya ang magbabautismo in the Holy Spirit and with fire. So, nung nagkaroon po ng dibisyon ng mga Hudyo sa mga sinabi ni Jesus, ang iba sa kanila, they said, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. But the second statement earlier was, sinabi naman ng iba, siya na nga ang Kristo, the Christ. Alam niyo ho, kung tayo po ay baguhan sa pag-aaral po ng Biblia, hindi po ito biro o hindi po ito bilang patama ho sa inyo. It is for the sake of clarity. Kristo, kapag sinasabi natin Heso Kristo, Kristo, hindi po ito apelido ng Panginoon Jesus.
So when we say Jesus Christ, Christ is not the last name of Jesus. Okay? But rather, kaya po siya tinawag Kristo is because the word Christ, meaning chosen one, siya ang itinalaga, siya ang pinili ng Diyos for a specific work. Halimbawa, in the Old Testament, meron po pinili ang Diyos na magiging hari after David's descendants. Meaning, mula sa lahi po ni Haring David, meron po pinili ang Diyos na maghahari with a kingdom that will last forever. But notice, siya ay pinili ng Diyos. Therefore, He is the Christ. At kapag binasa naman po ang Isaiah, meron po pinili ang Diyos na maging alipin po niya na magtutupad ng kasunduan na hindi matupad ng mga Israelita bilang lingkod ng Diyos. Pero ang lingkod na pinili ni Yahweh, na kung tinatawag din na Kristo in our terminology, ay hindi lang po isang successful na slave that will preach the good news sa lahat ng tao. Pero maghihirap siya para sa kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nga, when we talk about this Christ, hindi lang po siya nalilimitahan lamang sa this Christ na dumating lang. Kaya po siya tinawag ang Kristo dahil siya ang pinili na Kristo na maghahari, siya ang piniling Kristo na magiging kordero ng Diyos, siya ang piniling Kristo na lulupig sa kasamaan, and as well all the things pertaining to evil, siya ang pinili ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Christ, the chosen one. The one that was chosen to be king, the one that was chosen to be the prophet, the one that was chosen to be the high priest, the one that was chosen to be the mediator, the one that was chosen to be the Lamb of God. So whenever we hear, siya na nga ang Kristo, it means, siya yung pinili ng Diyos na magtutupad ng mga bagay na ito. Subalit, ang Kristo sa pananaw naman ng mga Hudyo ay baluktot. Nang ibig sabihin, when they think about the Christ, that means siya ang magliligtas sa amin mula sa aming pagkakaalipin sa mga Romano. Pero hindi nila inisip na itong Kristo ang magliligtas sa kanila mula sa kanilang kasalanan. Because in those days, ano po ang paningin ng mga Hudyo sa kanilang mga sarili? They didn't need salvation dahil nanggaling na po sila from Abraham's seed. They were already righteous. We observe the Sabbath. We observe the law. Ceremonial, moral, civil. Tinutupad namin yan. Yun ang inaakala ho nila. Maging in our study of the Gospel of John in the next Lord's days to come, sasabihin ng mga ilang Hudyo, kahit kailan, never kami naging alipin. Hindi talaga nila nakikita ang kanilang spiritual na kalagayan. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa kanila, ang taong nagkakasala ay alipin ng kasalanan. But whom the Son sets free is free indeed. So they had a view of Jesus as the prophet. Ito na siya. They had a view of Jesus as the Christ, na magliligtas sa kanila mula sa kanilang pagiging alipin under Roman tyranny. Pero meron ding mga pananaw ang tao tungkol kay Kristo when the Bible says here, pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo. Dahil hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Now here's something that we should ponder upon as we analyze yung sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo po ba na walang binabanggit na propesiya sa lumatipan na ang Mesiyas ay manggagaling sa Galilee? Kasi sabi po ng mga Hudyo, hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling at ipapanganak sa Bethlehem? Pero itong Jesus, this Jesus of Nazareth, whose father is a carpenter named Joseph, whose mother is named Mary, na may mga kapatid, Jose, Simon, Judas.
James. Di ba taga Nazareth sila? Di ba taga Galilee sila? They're not from Bethlehem. So they knew Jesus was not from Bethlehem. Akala nila. Pero may binabanggit po ba sa Lumatipan, kung babalikan po natin ang unang katanungan, may binabanggit po ba na si Kristo po ay manggagaling din sa Galilee? Now, this is very interesting. When we read the Gospel of Matthew chapter 4, basahin po natin ang Mateo, Kapitulo 4. Mateo, Kapitulo 4. Look at what it says here. In Matthew chapter 4, beginning at verses 12 to 16. Matthew chapter 4, verses 12 to 16. Look at what the text says. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa gaytong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Verse 15 in English, Land of Zabulon and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So ngayon mapapaisip ka, kung si Mateo mismo ang nagsabi, yung pagpasok po ng liwanag na ito into Galilee ay katuparan ng isang propesiya sa Isaiah, bakit po sinasabi ng mga ilang Hudyo na aral din sa Lumatipan? Wala naman nakalagay sa kasulatan na manggagaling ang Messiah from Galilee. Si Mateo na nga nagsabi, manggagaling nga ang Mesiyas mula sa Galilee and He will walk in Galilee. Now, where do we find that in the Old Testament? Basahin po natin ang Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. And let us read verse 1. Isaiah chapter 9, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Excuse me. Pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Noong una inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun and Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo, na bubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakita sila ng matinding liwanag, kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. This Matthew applied to Jesus. But then, going back to that question, bakit hindi ito yung nakita ng mga Hudyo? Bakit ang lakas ng loob nila na sabihin, hindi po pwede si Jesus ang Kristo dahil nanggaling siya sa Galilea? Di ba ang nakasaad sa kasulatan is, manggagaling siya sa Bethlehem. So ang tanong, ano yung binabasa nila na teksto? Basahin po natin ang book of Micah, chapter 5. Let's go to the book of Micah, chapter 5. Micah, chapter 5. And let us read verses 1 and 2. Micah, kapitulo 5, talatang 1 hanggang 2. Mga taga-Israel o taga-Jerusalem, ihanda ninyo ang iyong mga kawal, dahil napapaligiran na kayo ng mga kalaban. Hahampasin nila ng tungkod ang mukha ng pinuno ng Israel. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliliit na bayan sa Huda,
manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon, whose origins are from of old, from ancient times. Now let's look at this. Kaya pala sinabi ho kanina in the Gospel of John, ang ibang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ay ang Kristo dahil ang pagkakaalam ng po nila tungkol kay Jesus is that nanggaling po siya sa Galilee. Dahil ang nasa isip po nila, ang Mesiyas na magiging lingkod, na siya din ang magiging pinuno, manggagaling at ipapanganak saan? Sa Bethlehem. So in other words, ano po ang naging problema? May nakasulat sa Isaiah, meron din nakasulat sa Micah. Ano ngayon ang naging problema? Ang problema mga kapatid ng mga Hudyo is this. Tinitignan lang po nila ang isang bahagi ng kasulatan. Hindi nila nakita yung mga ibang bahagi ng kasulatan. And why is that important? Kapag hindi po pinag-aralan maigi ang katuruan ng salita po ng Diyos, lalo na patungkol kay Jesus, posible maging sa mga Kristiyano na maging mali ang ating pananaw tungkol kay Jesus. Ulitin ko ho, kagaya ng mga Hudyo, dahil tinitignan lang po nila ang Micah, tinitignan lang po nila ang Isaiah 9, that yung Kristo, ang hari na darating, ay makapangyarihan. Bibitbitin po niya ang pamahalaan sa kanyang mga balikat at walang makakatalo sa kanya. Yun lang ang kanilang tinitignan. Subalit, naging katitisuran ang pagkamatay at pagkapako ni Kristo sa krus para sa kanilang mga kasalanan dahil hindi nila nakita yung mga iba pambahagi ng lumatipan patungkol sa lingkod na maghihirap. Pwede din po ito mangyari sa iglesia. Pwede din po ito mangyari sa mga tao sa labas. Marami mga tao, mga kapatid, nagkakaroon po sila mga diskusyon at debate tungkol sa persona ni Jesus. May mga ilan na nagsasabi, si Jesus ay isang mapagmahal na Diyos at natatapos lang doon. Ang Jesus na aking pinaglilingkuran, He is a Savior of all my sins. At natatapos lang doon. Meron naman iba, si Jesus, siya ang aking mahal. Dahil sinasagot niya lahat ng aking kahilingan at panalangin. Pero natatapos lang doon. May mga iba naman, si Jesus, He is a comforting Jesus. He is a blessing. He is someone who gives thee blessings. Pero natatapos lang doon. Meron naman iba, yung Jesus na aking pinaglilingkuran, He always understands my situation. He knows my heart. He is a forgiving Christ. Hanggang dun lang. Dahil isa lang talata o mga ilang talata lang ang kanilang binabasa. Yung mga naniniwala ni si Jesus is a prayer answering God. They will only read Mark where it says, anything that you ask. They will read John, anything that you ask in my name, I will give it to you. So hanggang dun lang ang pananaw nila kay Kristo. They only read a few texts in the Bible. And that is the only Jesus that they serve. Pero pagdating sa Jesus ng Biblia na nagtuturo, repent and bow the knee to me, hindi nila kayang tanggapin. O kapag binasa po nila yung sinasabi ni Pablo sa 1 Timoteo 2, na si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi nila matanggap dahil meron silang Maria, meron silang mga santo, meron po silang mga anghel. Hindi nila kayang tanggapin yung Kristong yan. Hindi rin nila kayang tanggapin na si Jesus is a Christ that requires commitment. Hindi nila kayang ibigay yon sa Kanya. They can only accept Jesus as a forgiving God, but not as a Lord who requires commitment. They want a Jesus that's loving, but they don't want a Jesus that's holy. They want a Christ na magsasagip sa kanila mula from Roman tyranny. Pero ayaw nila isang Kristo na maghihirap,
bubugbugin at ipapako sa krus ng Kalbaryo. Ano ang naging problema? You know, as I was looking at this text, mapapaisip ka eh. Sa lahat ng mga pwede gawin ni John, bakit po niya inilagay in between yung controversy of Christ in John 7, in between of John 6 and John 8? Have you ever thought about that? Kasi yung mga gospel writers, hindi po sila stricto eh, pagdating sa chronology. Kung titignan mo si Mateo, he begins off with the generation of Christ, the genealogy of Christ, and then nagbuntis si Maria. Ganon din si Lucas. Pero pagdating kay Mark, he doesn't start off with infant si Kristo, sanggol si Kristo. He goes right away into the ministry. Pagdating kay Juan, wala siyang binanggit about genealogy. Wala po siyang binanggit na nagbuntis ang isang berhen. He goes right away by saying, in the beginning was the Word. So mapapaisip ka, why does John choose to put the controversial Christ in chapter 7 in between John 6 and John 8? Well, bakit po naging controversial po si Kristo? Bukod pa sa kanyang katuruan at sa mga sinabi, ang naging controversial sa kanya ay yung kanyang identity. So mapapaisip ka, bakit nilagay ni John yung controversy about the identity of Christ in chapter 7 in between John 6 and John 8? Well, ano po ba ang meron sa John 6? Well, in John 6, near the end, the reason why hindi matanggap ng mga tao ang sinasabi ni Kristo dahil hanggat hindi inilalapit ng Ama ang mga ito kay Jesus, hindi sila maliliwanagan. And what's happening in John 8? Doon natin nakita yung mga salitang, I am the light of the world. And what is going on in John 7? Controversy. Hindi sila nagkakaisa sa persona ni Jesus. What's the issue here? Ano po yung theological implication po niya sa kanyang structure of 6, 7, and 8? Ganito ho yun. In John 6, walang tatanggap kay Kristo hanggat hindi inilapit ng Ama. John 7, bakit hindi nila makuha kung sino si Kristo? Dahil hindi sila inilapit ng Ama. Ano ang solusyon? John 8, I am the light of the world. Kailangan ka maliwanagan. Nang ibig sabihin, ang sino man inilapit ng Ama kay Kristo, maliliwanagan. Magiging tama ang kanyang pananaw kay Kristo. Pero kagaya po ng mga tao in John 7, binabasa na po nila ang kasulatan, pero hindi pa rin nila makuha. That now begs the question with regard to application. Sino po ba si Jesus sa atin? Maari para sa ilan, si Jesus sa akin ay isang Diyos na magaling sa konteksto ng pagbibigay ng understanding sa aking sitwasyon. Nauunawaan naman ako ni Jesus. Nauunawaan naman ako ni Jesus. Nauunawaan naman ako ni Jesus. Hanggang doon na lang. Pero wala doon yung paggalang kay Jesus. Wala doon yung pagkakakilala na si Jesus ay Panginoon. At hindi lang po siya natatapos lamang sa nauunawaan ako ni Jesus. He demands commitment. He demands obedience. He demands our reverence. Dahil hindi lang po siya kordero, siya rin ay hari. Hindi lang po siya propeta, siya ay Panginoon. Hindi lang siya tagapagligtas, siya ay si Yahweh. Hindi lang siya nagligtas sa atin, siya ang may likha sa atin. So kagaya po ng mga Hudyo in John 7, some only looked at Jesus as a prophet, hanggang dun lang. Others looked at Jesus as the Christ, hanggang dun lang. But for the church, are we any different when we look at Jesus as the one who forgives and the one who understands? Pero pag yung Jesus ng commitment, Jesus ng surrender, Jesus of lordship, hindi ko kaya tanggapin yung side ni Kristo ng ganyan. In Exodus 12, it's interesting. Yan, doon po natin makikita yung katuruan patungkol po sa Passover lamb. And hindi po sinabi ni Yahweh kay Moises sa mga Israelita, kapag pinatay nyo na yung tupa at sinunog,
kakainin mo lang yung ilang parts, but you're not going to roast the whole lamb. Hindi ho eh. Sinabi, you have to roast the whole thing. You have to sacrifice the whole thing. You have to accept the whole thing. Anong ibig sabihin nun? Hindi po pwede, mahal ko ang Jesus ng John 3:16, pero hindi ko mahal yung Jesus ng Revelation 19 na pumapatay sa mga hindi mananampalataya. Mahal ko yung Jesus na by His stripes I am healed. Pero yung Jesus na nagsasabi, if any man loves his mother, father, husband, wife, children more than me, is not worthy to be my disciple. Ayoko yung Jesus na yun. Hindi pa pwede mga kapatid. Hindi pa pwede 25% lang ng Jesus na gusto natin, but the rest ayaw natin. Hindi pa pwede ganun. Dahil kapag tayo po ay nagmamahal sa Jesus, na hindi Jesus ng Biblia, ibang Jesus na ang pinaglilingkuran natin, naglagay na ho tayo ng Diyos-Diyosan sa ating pag-iisip. Kailan lang may napakinggan po ako, isang babae, nagkaroon po ng isang diskusyon ang mga tinatawag na LGBTQ Christians and conservative Christians. Sabi po nung babae who advocated for lesbianism, sabi po niya, I believe that the Holy Spirit is in me. Sabi niya. And the Holy Spirit is telling me na ayos lang na maging bakla. Sabi po nung babae. At sabi niya, hindi ko na kailangan isipin pa kung anong iniisip ng tao dahil para sa akin, alam ko ang Espiritu Santo ay nananatili sa akin. It's about my relationship with Jesus. Sumagot naman yung isang conservative Christian at sinabi niya, may tanong ko lang po sa inyo, ma'am. Anong Biblia po ang ginagamit ninyo? Sabi niya, we don't use the Bible. But look at the words. I believe Jesus loves me. I have a relationship with Jesus. Kaya lang ang kanyang otoridad ay hindi kasulatan, kanyang sarili. Dahil kapag binasa niya ang Jesus ng Biblia, ito'y matatagpuan niya. Walang bakla na magpapatuloy sa ganung klaseng kasalanan na papasok sa karya ng Diyos. Ang Jesus ng Biblia ay nagtuturo, noon pa man, nung simula pa lang nilikha sila ng Diyos bilang lalaki at babae. We can even go further. Sino ang nagpababa ng apoy sa Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kasamaan? The Father, the Son, the Spirit. Bakit kaya ayaw ng tao yung Jesus ng Biblia? Dahil yung Jesus ng Biblia demands everything. He demands your time. He demands your strength. He demands your mind, your heart, your possessions, your finances, your body, your soul. He demands everything. Totoo, ang kaligtasan ay isang libreng kaloob ng Diyos. Pero ang pagsunod kay Kristo ay may presyo. Tatandaan ho natin yun. Salvation is a free gift. Discipleship comes with a price. Kung ganun pala, edi tatanggapin ko na lang yung kaloob, hindi na ako magiging disciple. Mali. Kasi ang libreng regalo ng Diyos ay binibigay lamang sa mga disciple. You want salvation? It's free. You want to follow me? It comes with a price. Ang Jesus ng Biblia, hindi lang natatapos sa, I forgive you. Go and sin no more. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi lang natatapos si Jesus doon. Ang Jesus ng Biblia demands everything about who you are. May nakausap nga ho ako nung isang araw Pinagpala siya ng Diyos. Sabi niya sa akin, bro, anong oras ang church ninyo? Para makapagpasalamat ako sa Panginoon. Ano yun? You think that coming here, dahil may ginawa lang ang Panginoon sa iyo, you coming here is, okay, I finished my obligation.
Kumbaga parang may utang ako kay Lord, kaya pupunta ako ngayon. Hindi, mga kapatid. Kahit nga po sa pagtitipon ho natin, ito po ay bunga ng ating pagpapasakop sa ating Panginoon bilang Panginoon. Minsan dumarating din po ang kahinaan. Kapag hindi dumalo si Mrs., hindi na rin dadalo si Mr. Pag hindi dumalo si Mr., hindi na rin dadalo si Mrs. Ang ating kaligtasan ay hindi nakatali sa ating konteksto ng pag-aasawa. Ang ating kaligtasan ay individual. Bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig? Sinong Jesus ang pinaglilingkuran natin? Ang Jesus ng blessing o ang Jesus that sanctifies? Ang Jesus na nagliligtas o ang Jesus na nagbibigay po ng mga ilang pahintulot na mararasan po natin ang kahirapan alang-alang sa Kanya? Kaya nga nung last Sunday evening, nung pinag-aralan po yung tinatawag na parable of the sower, bakit may mga tao, pagdating po sa mga pangangaral of blessing, forgiveness, tuwan-tuwa, pero kapag dumating na ang oras ng pag-uusig at pagsubok, biglang nawawala. Hindi na nagpapatuloy because ibang Jesus ang kanilang kinikilala. I want a Jesus that's easy. You know, you just attend every Sunday, confess your sins, and you're all good to go. That's the Jesus I want. Pero hindi po yan ang Jesus ng Biblia. Kaya nga nung may isang tao ho nag-i-inquire, Jesus, gusto ko po sumunod sa inyo. Ang sabi ng ating Panginoon, foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Anong ibig sabihin po nun? The world is not my home. You want to be a follower of Christ? Ito yung Jesus ng Biblia. Don't make the world your home. Yun ang Jesus ng Biblia. Ang Jesus ng Biblia ang nagtuturo, lay not up treasures here on earth. Dahil balang araw, nanakawin yan. Kakalawangin. Susunugin ng Panginoon ang lahat ng mga ari-arian natin dito sa mundo. Yun ang Jesus ng Biblia. Ang Jesus ng Biblia is gentle, kind, and understanding. Pero ang Jesus din ng Biblia, one day, papatayin niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga, there was a certain heretic by the name of Marcion of Sinope. Si Marcion of Sinope, dahil hindi niya matanggap ang Diyos ng lumatipan, nagbigay po siya ng isang aral ng kung tawaging dualism or the demiurge. At ayon po sa kanyang katuruan, ito po yon. Ang Diyos ng lumatipan at ang Diyos ng bagong tipan ay hindi magkapareho. Bakit? Dahil ang higpit ng Diyos ng lumatipan, banal siya, higpit. Konting mali, patay. Konting mali, pinalayas from the nation. Ang higpit ng Diyos ng lumatipan, hindi pa pwede siya ang same God of the New Testament that is forgiving, answers prayer, is soft and tender and compassionate and loving, etc. Magkaiba yung dalawa. Bagamat tinalo ng mga Kristiyano yung ganyang klaseng katuruan kung bakit nabuo yung tinatawag na Apostles' Creed, kaya nabuo yung Apostles' Creed dahil po sa maling pananaw ni Marcion of Sinope. Pero yung espiritu ng katuruan ni Marcion ay pumapasok din sa iglesia. Kapag meron po tayo ayaw kay Jesus dito, isinasatabi natin. Pero kapag meron po tayo nagugustuhan kay Jesus na hindi masakit, hindi matalas, does not require commitment, does not require sacrifice, doon tayo. Pero hindi yon ang tamang paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Jesus ng Biblia ay isa lang. Yung nagsasalita sa lumatipan, siya rin nagsasalita sa bagong tipan. Yung Jesus na gumamit kay Moises, na siya rin ang nagbawal kay Moises na pumasok sa Promised Land, ang siya rin Jesus ng bagong tipan. So then, Brother Josh,
Bakit nagkakaroon ng iba't ibang Jesus, ibang-ibang paniniwala kay Jesus sa buhay ng mga Kristiyano minsan? Two things. Kapag hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng ibang pananaw kay Jesus. At pangalawa, kung wala ang gabay ng Espiritu Santo sa atin, magkakaroon po tayo ng ibang pananaw kay Jesus. So then, if we go back to the first point, how often, mga kapatid, do we search the Word of God? Bakit po nagawa ng mga Hudyo na magmalaki na parang wala naman binabanggit sa kasulatan na ang Kristo manggagaling sa Galilea? Pero nakita na natin kanina in Isaiah 9, manggagaling siya doon. Is because they're only reading one part. Ito ang itinuturo sa atin ng banal na Espiritu in the text. Huwag tayo tututol tungkol sa katuruan ni Jesus hanggat hindi mo na natin pinag-aaralan maigi kung yun nga ang itinuturo ng salita ng Diyos. Because chances are, nakakahiya yun. Natatandaan ko po many years ago, dahil po sa ating mga minamahal na mga kapatid, that this is their first time being a part of a church. And nabalitaan po nila may isang kapatiran ho that was excommunicated. And iniisip na, we should comfort them, we should try to bring them back. And nung inilapat na yung unang Korinto 5 kung saan nakalagay, yung mga pinaalis sa church dahil ayaw magsisi, huwag mong kakausapin, huwag mong iimbitahin kahit sa mga salo-salo ninyo. Dahil yun ang nakasaad. Nagulat sila. Nagulat yung mga ibang kuya. Sabi ba, parang unloving naman yun. Hindi kapatid. Kasi you've only looked at one text in the Bible, not the whole canon of Scripture. Kaya minsan, kapag tayo po ay magko-commit sa ganitong klaseng ministeryo at nakasanayan mo yung Jesus ng ibang simbahan kung saan they teach you, basta tinanggap mo lang si Lord, basta magbigay ka lang ng ikapo, you can do whatever you want, tapos sabay pumasok ka dito, ang higpit naman dyan. Lahat na lang bawal. Is because you're only looking at Jesus from one angle. We're not looking at the biblical Jesus. Meron naman, nagre-reklamo, bakit yung Jesus namin, pinapayagan kami mag-drums, mag-trompeta, magsayawan, pero kayo, hindi nyo sinasangayunan yun. Well, nasa lumang tipan ka, kapatid. Dito tayo sa bagong tipan. Meron ka ba may papakita sa bagong tipan na sinangayunan ni Jesus yan? Wala. Yun ang sagot. You're only looking at one angle, not the other. Hindi po pwede, mahal ko lang ang lumang tipan kasi very, very focused po siya sa prayer and blessing and kindness. Pero sa bagong tipan, pagdating na sa mga bagay tungkol sa pagsusuko ng buhay natin sa Diyos, ayoko na. Hindi ho. Alam niyo po, ang pinakamabigat sa pag-aaral ng Biblia is that when you are in prayer at sinabi mo, Lord, I want to know your will, ihanda mo sarili mo. Because God's will is not easy to accept. He will reveal to you. If you ask God, Lord, sino po ba ako? Ano po ba yung nakikita mo sa akin? Oh, Jesus, what do you see in me na hindi ko nakikita? Once you open this book at ginabayan ka ng Espiritu Santo to reveal to you who you are, ihanda mo sarili mo. Anak, masyado kang worldly. Anak, ang dami mong dinadahilan. Anak, ang yabang mo na. Anak, wala kang pagpipigil. Anak, hindi ka nagpapatawad. Anak, hindi ka marunong magpakumbaba. Anak, hindi ka marunong makinig. Yung mga bagay na yan na napapakinggan ko mula sa salita ng Diyos, yan ang kalooban ng Panginoon. Hiningi mo eh. You ask God, you want to grow, right? That's growing. You ask God that you want to be closer to Him. That's how you become close to Him. You ask God to answer your prayer, to give you insight into the text. Ngayon, binigay na ng Panginoon. And the worst response is, ayoko na. That goes to show, hindi si Jesus ang pinaglilingkuran, kundi ang aking
sarili. Brother Josh, dumarating po ba yan sa akin? Sa atin? Sa inyo? Absolutely. Lord, do I have to? Do I really have to? Pero dahil po ang Diyos ay hindi nagkakamali, and His Word is settled in heaven forever, hindi natin mabubura yun. Natatandaan ko po, si Charles Spurgeon, marami po tumututol ho sa kanya about the doctrine of predestination. Kasi para sa kanila, yung Jesus na aming kinikilala, hindi siya namimili. Hindi siya respecter of any persons. Kaya yung doktrina about predestination, hindi namin sinasangayunan yan. That's not the Jesus of the Bible. So nagbigay si Spurgeon ng mga ilang teksto. Sigurado yung mga teksto na pinag-aralan natin. You didn't choose me, I chose you. And then sa kahulian ng kanyang exhortation, sinabi niya, ang doktrina ng predestination is written in Scripture with an iron pen and there's no getting rid of it. What does that mean? Kahit anong pagdadahilan natin, kahit lokohin mo pa ang iyong sarili, hindi mo mabubura ang nakasaad sa Biblia. Kung yan ang Jesus na pinipresenta ng Biblia, embrace it, accept Him, live for Him, bow to Him, worship Him. Pero kapag may itinuturo si Jesus na hindi natin kayang tanggapin, ang problema ay wala sa salita ng Diyos na sa atin. Kagaya po ng parable of the sower, walang problema po ang buto. Ang problema ay yung mga lugar kung saan nahulog yung buto. So ngayon, when we come to a conclusion, Brother Josh, what is the right view of Christ? Lahat ng inuutos sa atin ng ating Panginoon in this book, yun ang Jesus of the Bible. The Jesus of the Bible is lowly, gentle, understanding, merciful, compassionate, always willing to help you. Pero hindi po siya natatapos lamang doon, mga kapatid. This Jesus of the Bible is the judge, is the king, is your creator, your Lord, your redeemer. He's your master, and He demands obedience from us. Kaya kapag meron na po tayo isang anggulo ng Jesus na pinaglilingkuran po natin at isinasandabi po natin yung ibang bahagi ng katuruan ng Biblia tungkol kay Jesus. Tingnan niyo po yung sinasabi dito sa unang Juan 5, kung atin po babasahin. 1 John chapter 5. Tingnan niyo po dito sa unang Juan 5, talatang 21. 1 John chapter 5, verse 21. Excuse me. Tignan niyo po kung paano tinapos ni Juan ang kanyang liham. 1 John 5:21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dear children, keep yourselves from idols. Now, mapapaisip ka, that is a very unusual way to end off your letter. Because the verse before that says, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nga ay nasa tunay na Diyos pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya nga ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Dapat doon na lang tinapos ni John. Bakit ginatungan pa niya ng mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan? Ano po bang issue dito? May mga tao na nakapasok sa church na may pinaglilingkuran at pinapangaral ng ibang Jesus. Ang Jesus namin ay hindi nagpapatawad, kaya hindi rin kami magpapatawad. Ang Jesus namin ay hindi nagkatawang tao, kaya hindi siya Diyos. Ang Jesus namin did not come into the flesh. He only appeared. So para kay Juan, yung mga ganong klaseng pananaw tungkol kay Jesus, mga idolo na.
They're idols. Kaya sabi niya, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yung pala kapag yung Jesus na ating pinaglilingkuran ay hindi Jesus ng Biblia, we are committing idolatry. May mga Kristiyano sinasabi, I'm a Christian, I'm a follower of Christ, I don't need church. Aba, ibang Jesus ang pinaglilingkuran mo. Meron naman, hyper-Calvinist, I believe in Jesus. Because Jesus is so sovereign, hindi na ako magbabahagi sa mga tao na liligaw kasi meron naman siya mga pinili. Bahala na si Jesus doon. Aba, ibang Jesus yata ang pinaglilingkuran mo. Meron naman, I serve Christ, kaya pwede ako mag-asawa ng maraming mga babae. May mga Mennonites, may mga Hutterites, may mga ganun. Mormons. So then, which Jesus is the correct one? Kapag hiningi po natin ang tulong ng banal na Espiritu na makilala ang Jesus ng Biblia, magkakaroon po tayo ng matinding konbiksyon sa mga kasalanan na maari patuloy natin ginagawa. Ang tao po na hindi natututo, ang tao na nagpapatuloy sa maling gawain, dahil nga ang kanyang paniniwala is ang Diyos ay maunawain, ang Diyos po ay mahilig at mabilis magpatawad at natatapos ang po doon. Hindi yun ang Jesus ng Biblia. Kaya yung nakita po natin in John 7, hindi natin pwede sabihin na tatapos lang po yun sa mga tao noon. Basta sa akin, si Jesus ay ang Kristo. Hindi, para sa akin, ang Jesus ay ang propeta. Hindi siya yung Kristo dahil, etc. Hindi ho. Pwede din po mangyari po yun in the church. Si Jesus ay hindi lang po malupit at banal. Pagdating po sa kabanalan, He's also a loving and gentle God. But He's not only just the Lamb, He's also the King and the Judge. He's not only the servant, He's also the Savior. He's not only the Lamb of God who takes away the sins of the world, He's also the Judge that will wipe sin once and for all. So para lalo natin makilala ang Jesus ng Biblia, read the Word, be filled with the Word, and ask God the Holy Spirit to help you obey the Word. Kasi kung hindi po natin gagawin po yun, sinong Jesus maari ang ating pinaglilingkuran? At sa mga maari, mga kapatiran po natin dito, meron po tayong mga kapatiran na kinakainisan, nilalayuan natin dahil maari nakukulitan tayo o maari paulit-ulit na lang kanilang ginagawa and then nagsasawa ka na, ayoko na. Kapatid, ang Jesus ng Biblia, bagamat marami tayong ginawang kasalanan sa Kanya, kailanman hindi siya nagsawa sa atin. Ang tamang paniniwala kay Jesus ay magdudulot ng bunga na hindi ka magsasawa na patawarin, mahalin, kamustahin, palakasin ang mga nagkasala sa atin. And that could be your husband. And that can be your wife. It doesn't matter who it is. If your view of Jesus is correct, yung bunga mo magiging correct din. Pero kapag ang Jesus na pinaglilingkuran po natin ay yung worldly Jesus, magiging worldly ka. Yung Jesus na, pasensya na lang, Jesus, yan lagi ang magiging bukang bibig mo. The Jesus of the Bible, hindi nakahati. He is one Christ, two natures in one person. He's God, He's man, He's Lamb, He's Savior, He's servant, He's King. And one day, will judge the universe. Sino si Jesus sa atin? As we pray.